Mahigit isang linggo na mula nang matapos ang eleksyon 2025, pero hanggang ngayon, may mga campaign poster at paraphernalia pa rin hindi naaalis ng mga kandidato. Sa ilalim po ng batas, kandidato ang dapat mag-alis niyan, nanalo man o talo. Nakatutok si Maki Pulido. Ang pagbabaklas ng mga nagkalat na campaign material, minsan tila buwis buhay. Ang mga taga Quezon City LGU gumagamit na ng hagdan para makatungtong sa bubong at maabot ang mga poster na sinabit sa matataas na lugar. Extra challenge rin ang pagbaklas sa mga poster na kinabit sa mga barbed wire. Mas naging mahirap yung pagbaklas. Yung iba kasi talagang yung mga wires, pinapalupot nila doon sa wires eh. Kung tutuusin, mga kandidato at hindi dapat sila ang gumagawa nito. Sa Section 30 ng COMELEC Resolution 11086, sa loob ng 5 araw pagkatapos ng eleksyon, dapat nabaklas na ng mga kandidato ang kanilang mga campaign material. Kung hindi, maaari silang makasuhan ng election offense na ayon sa Omnibus Election Code ay may parusang pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon pero hindi hihigit sa 6 na taon. Meron ding parusang disqualification from holding public office. Kaya mga taga-QC-LGU nililista ang pangalan ng mga kandidato sa mga binaklas nilang poster at isusumite raw nila sa COMELEC. Hindi namin sila kayang i-disqualify na after the election, pwede naman namin silang filean pa rin ng kasong kriminal. Kung isasama sa bilang pati ng mga illegal campaign materials, mula February 11 hanggang May 16, umabot na sa 711,000 campaign posters o tarpaulin ang nabaklas sa buong bansa. Sa Metro Manila pa lang, 134,000 na piraso ito o katumbas ng 64.15 na tonelada. Dito sa Payatas Controlled Disposal Facility, dinadalang marami sa mga binaklas na poster sa Metro Manila. Ininspeksyon ito kanina ni COMELEC Chairman George Garcia. Dapat yun, manalo matalo, tinatanggal natin yung campaign materials natin, lalo pat yung ginamit mo ay non-biodegradable. Sa Quezon City, ang ibang naipong basura ina-upcycle. Dinadala ito sa female dormitory ng Quezon City Jail para gawing tote bags na ibinibenta sa merkado mula 399 pesos hanggang 699 pesos, depende sa laki at disenyo. Taong 2022 pa nang inilunsad ang Vote to Tote program ng lokal na pamahalaan. Noong 2022, nag-produce po sila ng 3,000 po na tarps, over 100,000 po ang kinita po ng ating mga PDLs. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.